ika-122 kabanata. Isla ng Garhamin. Kanya-kanya na nga ng paghahanda ang mga demon sa islang nasa kanluran ng Alpamos. Mula sa sentro ng isla ay agad na nagliparan ang mga malalakas na demons upang salubungin ang mga kalahi nila mula sa Hell at Grave region na lalampas dito. Maaring ang lumampas lang ang mga ito at maaring may gawin ding hindi maganda ang mga ito rito sa isla nila. Magmula nang mawala ang Demon Lord dito, ang tatlong rehiyon ng Dark Triangle ay nagkaroon ng kanya-kanyang pamumuno at hindi sila nagkakaisa sa mga desisyon. Ang gusto ng mga nasa Shell region ay isang mapayapang Dark Triangle, ngunit ang natitirang dalawa ay ayaw nito. Ang pinag-awayan naman ng Hell at Grave region ay kung sino ang dapat na mamumuno sa lugar na ito. Sa mata ng mga demons, ang nasa Hell region ang dapat maging bagong Demon Lord dahil may dugo ng dating Panginoon nila ito, isang malayong kamag-anak. Kaso, tutol dito ang mga nasa Grave region, lalo na ang namumuno roon. Ang dapat daw mamuno rito ay iyong pinakamalakas at ang pinuno nilang si Escanor daw ito. Kumawala nga ang makapal na itim na aura ni Escanor nang matanaw na niya ang mga dambuhalang Mamorits sa labas ng isla ng Garhinam. Sa likuran ng kanyang maskara ay agad na sumilay ang kanyang ngiti. Ramdam na ramdam niya na may mga tagalabas na kasama ang mga mababangis na halimaw ng Alpamos. Hindi niya alam kung paano iyon nangyari, pero nabilang kaagad ng pakiramdam niya ang mga iyon. May tatlong malakas sa kanila. Sabi pa nga ni Escanor sa kanyang sarili, "Kayo na ang bahala sa mga taga-Hell at Shell region. Kayang-kaya ko nang mag-isa ang mga pumuslit na tagalabas dito sa Dark Triangle." Malakas pang ang winika ni Escanor at mula sa isla ng Garhinam ay napaseryoso na lang ang tumatakbong pinunong demon ng isla na ito. Naramdaman nito ang napakalakas na aura ni Escanor at talagang inilabas agad nito ang 100% enerhiya nito na ikinakuyom na lang nito. Napahanda naman si Beast nang matanaw na ang destinasyon nilang isla. Ilang kilometro pa ang layo nila mula sa Garhinam, kaso napaseryoso ang mga teenagers na pumasok dito sa loob ng Dark Triangle. Isang nakakatakot na presensya ang biglang pumasok sa kanilang katawan. Pamilyar ang pakiramdam na ito sa kanila. Isang mapanganib na demon ang pinagmula nito. Sina Beast at Speed naman ay nagkatinginan. "Ang bilis, Beast! Hindi ko pa makita ang mangyayari." Bulalas ni Speed na napatingin sa iba pa nilang mga kasamahan. Ang mga aura nga nila ay agad nang kumawala at makikita naman sa likuran ng mga dambuhalang ibon si Helio na kaagad na kumawala ang pulang aura. Ito na raw ang tamang oras para siya ang manguna sa mga kasamahan niya. Malakas na demon ito, sabi naman ni Beast, at doon na nga kumawala ang malakas na hangin. At ang tatlong dambuhalang ibon ay bigla na lang napaatungal at dito na nga makikita ang pagseryoso ng mga teenagers na sakay roon. Natagpas ang mga pakpak ng mga Mamorits at kumawala kaagad ang dugo mula roon. Ang mga pakpak naman ng mga itong natagpas ay agad na nahulog pababa. Si Beast naman ay agad na napatingin sa dalawang natitirang dambuhalang ibon. Ang isa roon ay ang sinasakyan ni na Enma. Ang tatlong dambuhalang ibon naman ay nalalaglag na pababa at kung walang sasambot sa mga ito ay mahuhulog ang mga ito sa dagat. "Lumipad agad kayo papunta sa isla." Malakas na wika ni Speed sa kanyang mga kasamahang lumutang sa ere nang ang sinasakyan ng mga ito ay nagsimula ng bumulusok pababa. "Speed!" bulalas ni Beast at doon na nga makikita agad ang pagtango nito. "Ako na ang bahala. Babalik ka agad ako." Bulalas ni Speed na agad na naglaho. At kasunod noon ay isa-isa ring naglaho ang 5 dambuhalang ibon na kasama nila. Ginamit ni Speed ang kanyang teleportation para ibalik ang mga ito sa isla ng Alpamos. Bago iyon maganap ay nagpasalamat pa si Beast sa mga ito. Kasunod nga noon ay ang pagsabog ng puting apoy sa hindi kalayuan at doon na nga makikita ang pagngisi ni Helio nang patamaan niya ng apoy ang isang demon na biglang lumitaw sa harapan ng apoy nitong dragon. Doon na nga nakita ni Beast ang isang maskaradong demon
na nakasuot pa ng leather jacket. Sinalo ni Escanor ang apoy ni Helio kaso imbis na makaramdam ito ng sakit dahil doon ay napatawa pa ito ng malakas. Nakakatuwa! Ngayon lang uli may nakarating dito ng mga tagalabas. Kumusta na sa labas? Pinamumunuan na ba kayo ng Demon Lord? Ni Panginoong Magnus? Ano ang ginagawa ninyo rito? Bago ko paslangin ang ilan sa inyo, kwento muna ninyo sa akin. Paano kayo nakapasok dito? Marami akong tanong at sasagutin ito ng mga ititira ko sa inyo. Mga heroes ba kayo? Ang daming tanong ni Escanor at na maglaho ang apoy na puti na tumama sa kanya ay doon naman siya napangiti nang may kamaong papunta na sa kanyang mukha ng oras na iyon. Lumitaw bigla sa harapan nito si Beast at kumawala agad ang isang malakas na hangin. Naglaho si Escanor at doon na nga napasigaw si Odessa nang sa tapat nila ni Silva, Claude, Miray at Freya lumabas ang demon. Ang mga may hina, kayo ang uunahin kong patayin. Mabilis lang ito, hindi kayo makakaramdam ng sakit. Bulalas nga ni Escanor na tumawa na naman ng malakas. Nakikita nga rin umatake si Miray at Freya. Kamaong may asul na apoy mula kay Freya habang ginamit naman ni Miray ang kanyang espadang dala upang atakihin ito. Sinalag ng dalawang kamay ni Escanor ang atake ng dalawang babae. Malakas kayo pero sa level ko ay para lang kayong mga langgam. Binitawan ni Escanor ang dalawang babae at doon na nga biglang nabalot ng itim na aura ang dalawang palad nito. Kayo ang mauuna sa listahan ko. Napalunok si Miray at kinabahan. Si Freya naman na gustong umatake ay hindi makagalaw dahil sa nararamdaman niyang lakas ng demon na ito. Kailangan ko rin ang dugo ninyo. Kaya hindi ko pwedeng tunawin ang mga katawan ninyo gamit ang kapangyarihan ko. Sabi pa nga ni Escanor at doon na nga bumigla ng dating ang kanyang dalawang palad sa mukha ng dalawang binibini. Isang malakas na itim na bola ng enerhiya ang biglang iniwasan ni Escanor. Humiga siya sa hangin at kasunod noon ay ang pagseryoso niya dahil mula sa isang demon ang ataking iyon. Ako na ang bahala sa isang ito. Sigaw nga ni Beast na makikitang nababalot ng itim na aura ang buong katawan. Ang isang sungay nga rin ito ay lumabas at doon na nga napakuyom si Helio nang marinig iyon. Sino ka para utusan ako? Hindi ikaw ang pinuno rito. Sabi nga ni Helio at doon na siya biglang bumulusok ng mabilis papunta kay Escanor. Ang puting apoy ni Helio ay bumalot sa kanyang katawan at nang ang kamao niya ay tatama na sa demon ay doon na siyang ngumiti ng isang lumiliyab na sipa ang tumama sa kalaban. Sumabog ang puting apoy at napaatras sa hangin si Escanor. Kayo ang umalis na dahil ako na ang bahala sa isang ito. Gusto kong malaman kung kaya ko na bang pumatay ng demon. Malakas na sigaw pa nga ni Helio at nang makita niya na malapit si Freya ay bigla na lang niyang hinampas ng palad ito para lumayo na kaagad ito. Isa ka pa ring mahinang Manchester, Freya. Ipapakita ko sa iyo kung paano pumatay ng demon. May pagtawa pang wika ni Helio at medyo kinabahan si Freya sa datingan ng kuya niya ngayon. Ako ang pinuno sa misyong ito, kaya ako dapat ang haharap sa malakas na kalaban. Hindi ninyo ako dapat pangunahan. Bulalas pa ni Helio at nang marinig ito ni Escanor ay doon na dahan-dahang napangiti ito. Sa paghakbang niya sa hangin ay doon na siya nagpakawala ng itim na aura na tumama sa nagsasalitang binata na napapalibutan ng puting apoy. Isa kang mahinang nilalang bata para sabihin niyan. May ngiting wika ni Escanor at si Helio ay napasigaw ng malakas at nilabanan ng ataking iyon ng kalaban. Gaya ng sinabi ko kanina, ako ang dapat manguna sa mga ito. Hindi na ako papayag na ang dalawang demon na iyon ang trumabaho sa misyong ito. Nakalaban na ako sa mga demon. Natalo ako. Hindi ko sila kinaya pero sa maikling panahon ay pinalakas ko rin ang kapangyarihan ko. Nag-aral ako ng bagong mga teknik para maging malakas. At hindi ako papayag na wala na naman ako magawa.
Sabi nga ni Helio sa kanyang isip. Ang kanyang emosyon ay napuno ng gigil na bumawi. At sa muli niyang pagsigaw ay doon na kumawala ang kanyang sumabog na puting apoy. Umalis na kayo rito. Ibigay ninyo sa akin ang demon na ito. Papaslangin ko ang isang ito. Sigaw ni Helio at napatingin nga siya kay Beast at sa dumating na muling si Speed. Pumunta na kayo sa isla at kuhanin ang sunod na demon item. Utos ni Helio at napakuyom naman sina Enma at Luke nang marinig iyon. Kuya Helio, demon pa rin iyan. Malakas ang isang iyan. Sigaw ni Luke na nag-aalala sa kanyang pinsan. Tumawa naman si Helio. Iyan ang rason kaya hindi ka lumalakas, Luke. Kahit sino pa maging kalaban natin, Manchester tayo. Kung matatalo ako ng demon, paano pa kapag nakalabas tayo rito? Mag-isip ka nga. Sigaw ni Helio na napahanda dahil ang demon na si Escanor ay marahang tumayo na sa kanyang harapan. Pumunta na tayo sa sunod na isla, sabi naman ni Beast. Pero Beast, bulalas ni Speed, malakas sa demon ang kalaban ni Sir Helio. Tumango naman si Beast. Nakakarating agad tayo rito kapag naramdaman nating matatalo na siya. Sa ngayon, hayaan muna natin ang kuya ni Freya sa kanyang gusto. Pumunta na tayo sa isla. Sigaw pa nga ni Beast at nang marinig ito ng kanyang mga kasamahan ay doon na nga sila lumipad ng mabilis para lumapag sa kalupaan ng Garhinam. Pagbibigyan ko ang gusto mo, batang tagalabas. Isa ka sa 3 malakas sa grupo ninyo. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Sa ngayon, gusto ko munang ipaalam sa iyo ang kaibahan ng isang demon na gaya ko sa tulad mo na isang hero. Seryosong bulalas nga ni Escanor. Sandali rin niyang pinakiramdaman ng 2 kasama ng mga ito. Hindi niya inaasahang ang 2 iyon ay demon. At paanong kasama raw ito ng mga heroes na ito? Napatanong tuloy siya. Si Panginoong Magnus ba raw ay nakipagsanib na sa mga heroes? Kaya hindi ito bumabalik dito sa loob ng Dark Triangle? Ipapaalala ko lang sa iyo na hindi ako isang hero. May ngiting wika naman ni Helio na ikinatingin naman sa kanya ng demon na si Escanor. Kung hindi ka isang hero, ano ka? Doon na nga umatungal ang summon ni Helio na dragon. Mula sa ere ay bumulusok ito ng mabilis. Pinagliwanag din ito ang buong lugar na iyon at kitang kita ito mula sa isla ng Garhinam. Ang 20 alagad namang kasama ni Escanor ay nasa ere sa silangang bahagi ng isla upang harangan ang lahat ng pupunta sa kanilang pinuno. Isa akong Manchester, ang magiging susunod na tagapagmana ng aming angkan at ang magiging pinakamalakas na nilalang sa mundong ito. At para patunayan ito, ikaw ang unang demon na papaslangin ko at dadalhin ko sa labas ng lugar ninyong ito. Malakas na wika ni Helio na lalong nagpataas ng kanyang pulang aura. Lumawak din ang liwanag noon at itinulak ang aurang itim ni Escanor na napahinga ng malalim. Tinanggal na nga ni Escanor ang kanyang maskara at doon na nga siya lalong napatawa dahil sa sinasabi ng nasa harapan niya ngayon. Tama na ang satsat dahil matapos ito, pagsisisihan mong pumasok ka rito sa Dark Triangle, full demon form. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito.